Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning! Bangon na po tayo. Bangabat araw po ng Sabado, importante na maaga tayong gumigising, no? Lalo pat meron po tayong binabantayan na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Importante na meron po tayong sapat na impormasyon kaugnay dito at paghahanda para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Kaya naman samahan niyo po kami dito sa Panahon TV at alamin po natin yung ulat at panahon. Sa mga online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco. Nitong mga nakalipas na araw, nakaranas po tayo ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi. So ano kaya ang dahilan ng mga ito? Silipin po natin yan sa ating weekly weather recap. Base po sa datos ng Pag-asa, patuloy po ang pag-iral ng easterlies sa bansa. So kung maaalala po natin, simula nung araw ng linggo ay umiral nga po itong easterlies hanggang nung araw po ng Miyerkules. So naranasan din po natin ang mainit na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod po dito ay meron tayong binantayan na bagyo. Ito nga po yung Tropical Depression Noel. Sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility nung araw pa lamang ng linggo. At matatandaan po natin nung araw ng Lunes ay mas lumakas pa po ito bilang isang tropical storm. At matatandaan din natin, nung araw po ng Huwebes ay pumasok na yan sa loob ng ating boundary bilang typhoon. So ito po yung binigay natin ng pangalan na Bagyong Dodong. At kahapon ay patuloy po nating binabantayan ito nga naturang bagyo. So mamaya alamin po natin kung ano nga ba ang mga updates pa kaugnay sa naturang bagyo. At wala namang tigil ang monitoring na isinasagawa ng Panahon TV kasama po ang Pag-asa kaugnay yan sa Bagyong Dodong. Base po sa advisory na inilabas ng Pag-asa alas 11 kagabi, namataan po ang Bagyong Dodong sa layong 390 kilometers east-southeast ng Viracat, Anduanes. So taglay po nito ang lakas ng hangin na nasa 150 kilometers per hour at ang pagbuso nga abot po yan sa 185 kilometers per hour. Kumikilos ang Bagyong Dodong pakanluran, hilagang kanluran sa bilis po yan at 20 kilometers per hour. Itinaas na po sa signal number 2 ang probinsya ng Catanduanes, habang signal number 1 naman po ang Sorsogon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon, kasama po dyan ang Polillo Island, Aurora, Quirino, Isabela, kasama rin po dyan ang Cagayan, Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Ganun din po ang Ifugao at Kalinga, ganun din ang Northern Samar at Eastern Samar. Pinapaalalahanan rin po ng Pag-asa ang posibleng pagkakaroon ng storm surge, lalo na po sa mga lugar kung saan nakataas ang mga public storm warning signal number 2. Bilang paghahanda, itinaas na po ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ang lahat ng operation center nito sa Blue Alert status. Yan po ay para masiguro na makakarating ang lahat ng impormasyon from national down to provincial level. Bukod po sa Bagyong Dodong, nakabantay rin tayo sa kondisyon naman ng Mount Bulusan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, kahapon May 8, nakataas po sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan. Matatandaan nagsimulang maglabas ng abo ang naturang bulkan noong May 1. Ayon sa PHIVOLCS, posible pong magbuga muli ng abo ito, kaya naman pinagbabawalan muna ang akiting ito at ang paglapit sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Dahil naman po sa ulan na dala ng Bagyong Dodong, inilikas ang mga residente na nakatira sa Barangay Cogon at sa mga lugar pa na malapit sa naturang bulkan dahil po yan sa panganib na dala ng lahat. Sa ibang balita, ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa 439,808 family packs ang available sa lahat ng DSW field offices. Kasama na rito ang 91,667 family packs na nasa National Resources Operations Center sa Pasay City. Ready for distribution na po para yan sa mga maaapektuhan ng Bagyong Dodong. On standby na rin po ang 67.1 million pesos sakaling kailanganin para po yan sa mga emergency relief supplies. Ngayon na meron po tayong binabantayan na bagyo, kaakibat dapat nito ang tamang paghahanda. Kapag nabalitaan po natin na may nagbabadyang bagyo, ihanda na po agad ang survival kit. Siguraduhin rin na kumpleto ang nilalaman nito. Para naman sa mga importanteng impormasyon, alamin po mga emergency hotlines. Pagtibayin ng bahay laban po yan sa malakas na hangin at ulan.
at agad na ayusin ang mga sirang bahagi nito. At para maiwasan naman po ang biglaang pagtaas ng tubig, hikayatin po ang mga kapitbahay sa inyong lugar na linisin ang mga daluyan ng tubig. Ngayon naman po alamin natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin ay 5:30 ng umaga at ang sunset naman po natin ay 6:14 ng gabi. Sa ating moonrise, yan po ay 10:50 ng gabi at ang moonset po natin ay 9:44 ng umaga at yan po ay merong 79% illumination. Para po sa ating phase of the moon, matapos ang full moon event, present naman po sa ating kalangitan ang waning gibbous moon. Less than full but more than half lighted pa rin ang buwan at kadalasan po yan ay nasa kalurang bahagi ng ating papawirin. Mamaya yan po ay nasa 72% illumination. At narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of NAMRI. Ang high tide po natin ay nasa 1.9 meters, 12:44 ng hapon at ang low tide po natin ay nasa negative 0.12 meters, 9:20 ng gabi. Simula pa lamang yan, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.